Gusto ko lang din pong sabihin kasi po dito po pangalawang hearing na po natin ito ng fake news at maganda po itong ginagawa natin. Maganda po ma-define po natin mismo ano ba yung ibig sabihin ng fake news eh. Kasi po yung simple na criticism minsan ay sinasabi na po na fake news. Kailan ba nauso itong term na fake news? Kailan ba siya sumipa? I believe it was 2015, 2016 eh. Nung panahon na naging presidente si Duterte and also Trump. Si President Trump, pag sa Amerika po, lahat ng balita na hindi pabor sa kanya, ang tawag na niya fake news. Diba? Sa akin po, hindi po ganun eh. Maganda maihiwalay po natin kung ano yung criticism na pwedeng gawin ng kahit sino, protected by free speech, and yung mga statements na libelous talaga at nakakasira talaga. Gusto ko pong i-cite din yung example after nung unang hearing po natin ng TRICOM. The following day, nagkaroon ng impeachment. Merong isang lumabas na page pretending to be Congressman na Lord Dansuan. The working congressman yung pangalan ng page. Tapos naglabas siya ng statement kung saan parang pinapalabas na para yung pirma doon sa impeachment, merong kapalit na ganitong proyekto o kung anuman. So, ito po ay sinabi na ni Attorney Suan na fake news after some time. Pero ang problema po, kumalat na po yung post na yon, umabot sa 100,000 reacts. Ang dami nang nakakita, ang dami nang naniwala na merong ganong klaseng issue o may ganong klaseng pangyayari. By the time na nakasagot na si Congressman Suan, sinabi niya fake news yan, that page is fake. Sobrang dami na po nakakita. Milyon na po yung nakakita. At yung kanyang explanation ay dahil maliit lang yung kanyang page, ay konti lang yung nakakita. I think yun po yung isang example ng fake news na talagang delikado at kailangan tutukan po natin eh. Yun pong mga simpleng kritisismo, yung mga simpleng yan po ay kasama sa ating freedom of speech. Kaya po I would once again want to reiterate yung pong aking panawagan para sa isang 24/7 na fake news monitoring office. Kasi sa ngayon po, wala kang pwedeng sumbungan kung may makita kang tingin mo ay fake news eh. Maganda po sana merong opisina under sa isang sa DICT o sa Office of the President o kung saan man na pwede pong tignan. Pag meron pong lumabas, may nag-viral na post na ganon, pwede niyang tawagan kaagad yung congressman involved o tapos ipopost po kaagad. Pwede pong makita ng publiko na fake news pala yung nakita ko. Kasi sa ngayon po talagang talagang wala pong pwedeng pagsumbungan, walang pwedeng mag-clarify, walang page na nagka-clarify pag meron pong mga nagba-viral na mga fake news po na ganyan. Kaya hopefully po ay yun po yung mga isang paraan para po ma-minimize. Kaya po matapang yung pong mga nagkakalat ng fake news sa ngayon kasi po wala pong nagbabantay sa kanila. Masyadong matrabaho naman po kapag magsasampa pa ng kaso sa NBI o sa kapulisan, sa cybercrime. Minsan po hindi na po umaabot sa ganun eh at masyado pong matrabaho para po sa ordinaryong citizen para mag-file pa sila ng mga kasong ganun. Pero kung meron pong ahensya o merong opisina na tinitignan, ito, fake news to. Sino bang gumawa nito? Sino bang gumawa ng page na to? Kung paulit-ulit na gumagawa sila ng mga page na puro mga kasinungalingan yung nilalabas, tsaka po ipapasa na sa proper authorities o sa cybercrime para po magawa ng action o masampahan po ng kaso. So, thank you very much po. I love to vlog because I want to impart knowledge, I want to impart the truth, and I love to talk, and I love to communicate. But my main source of income is being a trial lawyer. But anyway, vlogging and podcasting is one of the tools to inform, misinform, or disinform. And this is the very main issue why we are here today to discuss its usefulness and destructiveness. Like in the Smirnoff drops of advice, dance freely, drink responsibly. So let's just enjoy the social media platforms freely, but use them responsibly. Otherwise, they may cause tremendous damage. And when it becomes destructive because it was used and abused by so-called fake news vloggers or irresponsible vloggers, diyan tayo magkakaproblema about the state of having a healthy and balanced relationship with technology, encompassing the mental, emotional, physical impact of digital devices
and online activities on an individual. Affected na masyado ang disposition mo sa bahay at sa buhay. At may mga nagpapakamatay dahil sa mga fake news na ito. Just like KBP or Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas na nagde-regulate sa mga broadcasters na may code of ethics na dapat sundin. Kung merong MTRCB na nagre-regulate regulating those being shown, exhibited, or aired over the radio, TV, and through movies, unlike in the social media, habang may internet ka, you can connect to the whole world in live stream with unlimited time, but without edit. Worldwide and reach kung sino-sinong may gadget. Ito ang tinatawag nating video on demand. Pwede kang manood kung kailan mo gusto at paulit-ulit, pwede mong i-share kahit kanino. There may be appropriate penalties according to our existing laws. And if a responsible individual or group of individuals continues unabated, it may now be necessary that additional laws be enacted to address the problems. For me, i-regulate kung kinakailangan pong i-regulate sapagkat ito ay through internet at worldwide ang scope. Anytime, anywhere, live stream without edit. Registration of vloggers is one of the key solutions to prevent troll army or fake accounts. Just like cars. If you have several cars, register them in your name. If you have several social media accounts, register them in your name. It might not be that easy. Pero pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Biktima din po ako ng fake news at ng mga irresponsibleng vloggers dahil sa aking ginagawang content. YouTube accounts like mine, Batas with Attorney Claire Castro and Let's Create with Attorney Claire, madalas din nababash, lalo na ng mga panatiko sa ibang mga politiko. Mahirap habulin, especially kung hindi alam yung identity at walang mga mukha na nakikita sa kanilang channel or social media platforms. So, matuto at magkaroon na lang ng tamang pag-iisip sana at critical thinking ang hangad natin dito. Makapagbigay ng katotohanan para ito ay para din sa ikaw unlad ng bansa at ikaw ang unlad ng bawat Pilipino. Dahil kapag mali po ang inyong nasasagap na balita, hindi po tayo magkakaroon ng tamang desisyon. We are also reminding them to be patriotic and not a fanatic. Leaders come and go, but we only have one country to live and stay with our children and loved ones. Mahalin natin ang ating bansa dahil ito lang ang tanging yaman natin. Hindi tayo kakalingain ng ibang bansa. Handa na po ako sa magot kung kayo po ay may mga pagtatanong. Salamat po. Siguro po ang share ko lang po is kasi ang nakikita kong problem po, kanina na-mention ko kay Congressman Barbers, yung communication kasi, ang fake news kasi nagmumula yan kapag walang enough or convenient communication. For example, ako, I only rely on the news that I'm getting from mainstream media, from mga bloggers. So kung yung nakikita ko online on my timeline, nakikita ko na mapanood sa TV and radio. So, siguro kanina, for example, I asked around, paano ba magkaroon ng access dito sa House of Representatives? Paano po makasama na ma-invite as part of the media? Ganon. So, na-mention ko kay Congressman Barber, sabi ko, I've tried replying to the email, yung mga email po na nag-invite sa akin dito, pero walang sumasagot. So, twice na po ako nag-email, nag-reply ako, pero walang answer. So, kaya nga, I appreciate na binigyan ako ni Congressman Barbers ng email address para direct na sa kanya. So, siguro, ganun nga po. Ang nagmumula po kasi yung fake news kapag kulang yung information na nakukuha namin. So, ang nangyayari, kasi po ang balita, ang nilalabas po namin, sometimes, unahan po yan eh. Kapag kayo ang nauna, kayo ang babasahin, syempre, kayo ang papanoorin. Pero pag kayo nahuli, kung napanood na nila o nabasa na nila from another media, wala ka na, hindi ka na babasahin, hindi ka na pupunta ng iyong followers dahil nabasa o napanood na nila. So, kung gawin nyo ng mas magandang communication channel,
So, every time kasi ang ginagawa ko ganon. For example, pag meron kaming problem with sa LGU ng Pasig, taga Pasig po kasi ako, so I communicate directly with the VP, the mayor, and binibigyan naman nila ako ng access para mas madali ko sila makontak. So, ganun din po sa mga government officials kasi, for example, I get invitation from government agencies. Na-invite po ako sa DOST, DOT, DepEd. So, pag may mga events sila, may mga press releases sila, we get it. Pero yung hindi naman po lahat, hindi po lahat nagbibigay ng ganong ka-convenience na magbigay ng information sa amin para we can properly disseminate yung mga information na tama. And it's not very easy to, for example, meron kaming tanong, ang hirap, walang sumasagot po eh. So, wala kaming choice kundi maglabas ng news na kahit incomplete. So, yung nga po yung sanang gusto kong i-share na mas maganda, bigyan niyo po ng open communication, mas magandang communication channel. Thank you. Attorney Castro. Thank you very much, Mr. Chair. Naniniwala po ako sa sinabi po ni Congressman Barbers. As of now, medyo mahina po ang regulatory body. As of now, wala po kasi sa social media. But with regard to the mainstream TV, radio, hindi po, sa tingin ko ay hindi ganun kalakas. Kasi meron po mga pinapalabas sa TV, sa mainstream, at yan po ay naipapasok din po sa YouTube. Mga programang nagmumura, yung mga host, ginagamit minsan yung mga bata kahit na yung mga magulang ay nag-aaway on air. Samantalang sabi po nga natin, kapag ka po ako'y uma-appear sa hearing especially involving children, hinihiwalay po ng korte ang mga bata para hindi po nila nakikita yung mag-asawa nag-aaway. Pero with these programs, nandiyan po eh. Kita naman po ito ng MTRCB. At yun nga po, pinapasok pa rin po ito sa YouTube. Involved po ang mga minor children. So, mas maganda po talaga kung magkakaroon po tayo ng hiwalay na regulatory body for the social media. And at the same time, sana call out na rin po sa MTRCB na mas maging meticulous sila sa pag-monitor po ng mga ganitong klaseng programa. Kasi gumagamit mo talaga ng mga pagmumura. Sabi nga po ni Congressman Barbers, yung mga pagmumura na yan, pinapakita kung paano ba sila pinalaki. At yung kanilang tunay na kulay ay lumalabas. Sana yun po yung maiwasan natin. Especially po, nagiging masamang ehemplo po ito. Lalo na kung sila ay nagiging leader ng bansa. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. You want to say something? You have the floor. Yes, kasi during the first joint meeting, yung February 4 po, nagkausap kami ni Congressman Barbers. Sabi niya, I can submit a proposal. So, yun ang ganyan ginawa ko actually. Immediately after the meeting, gumawa po ako sa bahay, tinapos ko po siya. I think inabot ako ng 7 pages na gumawa ako ng mga proposal. Yung mga inire-request niya. So, I sent it through email, pero wala naman po bumalik na response on that. So, it was a 7-page long list of recommendations about yung mga possible na pwedeng gamitin or gawin na parang regulatory. Kaya wala pong feedback kasi eh. Kaya walang nangyari. That is correct, Mr. That's the reason why I gave him my email address so that he can email that to me and I can forward that to the committee. So I'll email it again, sir. Yes, please. Kasi baka nasa ibang email pumasok eh. I sent it through the same email na nagpadala ng invitation. And the COMSEC, so can you check your email, please, kung merong nakapasok sa Anyway, I'll send system? it You can to you send it again. to my email so I will just share it to the committee. Salamat po. Okay, thank you.